Naniniwala ako na walang mang-aapi sa bayang hindi nagpapaapi. Lahat tayo ay nabudol. Nagkamali po tayo. Ngayon ko napatunayan na yung pagbibigay natin ng pagkakataon sa Kanya ay ginamit niya upang tayo'y paghigantihan. Sapagkat noong mga panahon yon, 1986, pinalayas natin sila rito. Una-una, magandang gabi po sa inyong lahat. Papasalamat ako, nabigyan ako ng pagkakataon na magsalita rito. Pero bago po ang lahat, gusto kong liwanagin sa inyo na ako ay narito na walang dinadalang kulay. Walang dinadalang partido ng politiko. Kami po ay narito bilang isang Pilipino na nakikiisa sa ating mga kababayan na sa ngayon ay nagdurusa sa kahirapan. Bago po kami papunta rito kanina, kami po ay nag-uusap sa aming sasakyan. Sabi ko, ang isang pangkaraniwang Pilipino kikita ng 500 piso hanggang 700 piso, paghihirapan niya ng maghapon. Samantalang itong mga congressman na ito, hindi naghihirap, ang kinikita, milyon-milyon at bilyon-bilyon. Napaka-unfair na po ng sitwasyong nangyayari sa atin. Kapag po pinanatili natin ang mga pangyayaring ito, walang ibang dapat sisihin kundi tayo na rin mga Pilipino. Sapagkat naniniwala ako na walang mang-aapi sa bayang hindi nagpapaapi. Mga kababayan ko, lahat tayo ay nabudol. 29 na taon ako noon, inabot ko kung paano namin pinalayas ang tatay ni Ferdinand Romualdez Marcos. Ngayon, tayo po noong 2022, binigyan natin siya ng pagkakataon sapagkat iniisip natin na baka gusto niyang i-redeem yung pangalan ng kanilang pamilya. Nagkamali po tayo. Ngayon ko napatunayan na yung pagbibigay natin ng pagkakataon sa Kanya ay ginamit niya upang tayo'y paghigantihan. Sapagkat noong mga panahon yon, 1986, pinalayas natin sila rito. So ngayon, siya'y nakaupo. Ito ang ginagawa sa atin. Tayo ay pinahihirapan. Ang mga mamamayan, patuloy na nagdurusa, kaunting ulan, lumalangoy sa baha. Subalit wala tayong nakikita sa Kanya, kundi tingnan po ninyo ang Kanyang mga actuations. Pag yan po ay in-interview ng media at yan ay tumawa, ang ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Nakita nyo nang interviewin siya doon sa Australia. Ang tinatanong sa kanya ay tungkol doon sa plunder, tumawa siya. Sabi sa kanya nung naging interview sa kanya, what's funny? Ano raw ang nakakatawa? Alam niyo, sa science, merong ganyan. Nakikita yung equations mo. Kapag yan po ay pare-parehong nagagawa mo, may pattern. Kapag ikaw ay magsisinungaling at tingnan ninyo sa bawat interview niya, pag yan ay tumawa, siguradong hindi totoo ang kanyang sinasabi. Babalikan ko po. Tayo ay nabudol. Ang pag-upo niya noong 2022, akala natin mariredeem niya ang pangalan ng kanilang pamilya, subalit hindi po. Ang ginagawa niya sa atin ngayon ay paghihiganti sapagkat noong 1986, sila ay pinalayas ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Pero ako po ay naniniwala. Naniniwala ako na ang kasaysayan ay muling magbabalik. Sabi nga, history repeats itself. Ano po? At ito ang sinasabi ko, para hindi mangyari sa kanya ang nangyari sa kanyang tatay,
there is only one thing that is honorable for him to do, and that is to resign. Kung magre-resign po siya, magkakaroon ng proper turnover of power, history will be kinder to him. At yan ay maaaring na makagaan sa pagkakasalang kanyang nagawa. Subalit, kung hindi siya magre-resign, katulad po noong 1986, ang mga Pilipino ang nagpalaya sa kanya. Hindi ko po pwedeng kalimutan yon, sapagkat ako ay 29 na taon na nung mga panahon yon. At mapalad niya ako, sapagkat 2 Marcos ang makikita ko na palalayasin dito sa Pilipinas. Mga kababayan, patuloy po tayong magkaisa. Tanaw na natin ang tagumpay. Huwag tayong titigil sa pakikipaglaban, sapagkat nakikita na natin ang pagkakaroon ng katarungan laban dito sa mga walang iyang magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Uulitin ko po, hindi na ako magpapakahaba, sabayan nyo na lang ako. Tatlong salita ang aking bibitawan, at ito'y sabayan ninyo ako. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Atty. Gary. At ngayon naman, alam niyo po ba kung ano talaga ang problema ng ating bansa? Dahil itong presidente natin ay mas pinakikinggan niya ang mga multo kaysa sa ordinaryong Pilipino. Narinig niyo ba ang sinasabi niya? Na siya raw ay palagi niyang nakakausap ang kanyang ama. Lakas tama! Lakas tama! Isa lamang po ang ibig sabihin niyan. Nanggaling mismo sa kanyang bunganga na siya ay isang bangag o palaging lutang, wala sa katinuan. At ngayon naman, bago ko po ipagpatuloy ang aking talumpati, para sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, at sa mga intel na nandyan, wala po sa konstitusyon natin na nakalagay na protektahan ninyo ang mga magnanakaw. Kaya dapat magising na kayo sa katotohanan. Ang kampihan ninyo ay ang mga ordinaryong Pilipino na nagpapasahod sa inyo. Huwag kayo magpadala sa perang tinatapal sa inyong mga mata. Dahil ang perang yan ay pinagpaguran at dugot pawis na pinaghihirapan ng ordinaryong Pilipino. Tapos kayo namang mga kasunduluhan at kapulisan ay nagpapagamit naman sa mga politikong magnanakaw. Mas nais pa ninyong protektahan ang mga politikong magnanakaw kaysa sa ordinaryong Pilipino. Kaya mali po yung sinasabi ninyo ni Ginoong Browner. Wala po sa konstitusyon, ulitin ko, wala po sa konstitusyon na kampihan ninyo ang mga politikong magnanakaw. Ano po ang nakalagay sa ating konstitusyon? Kung wala nang masumbungan ang mga ordinaryong Pilipino, dahil lahat ng nakaupo ay mga magnanakaw, kanino sila lalapit? Di ba? Sa ating mga kasundaluhan. Sila dapat ang kakampi natin sa mga panahong ito. Pero ano ang ginagawa nila? Ginagamit pa nila ang kaba ng bayan para sundan ang mga tao na nakikipaglaban para sa bayan. Tandaan po ninyo itong sasabihin ko. Kung ang pagsasalita namin dito sa entabladong ito ay siyang ikakatagumpay ng bayang ito, hindi kami magdadalawang isip na ibuwis ang buhay namin kung yan ang kagustuhan ninyo. Sapagkat isang karangalan sa amin
na kami ay inyong ipadampot, ipapatay, na kami lumalaban sa korupsyon sa bansang ito. Pero kayo, anong dangal ang meron kayo? Wala kayong dangal na ipagmamalaki dahil naging tuta kayo ng mga politiko. Tandaan po ninyo, as long as tama po ang ating sinasabi, nakalagay po sa ating konstitusyon, walang batas ang pwedeng kumigil magsalita. Walang batas ang nagsasabing hindi ka pwedeng magsalita laban sa administrasyon. Kaya karapatan po natin na magsalita. Hindi na po pwedeng maging bulag-bulagan tayo. Tulad ng nakaraang araw, in-appoint ni Marcos si Boyeng Rimulya sa ombudsman. Ano ang gusto nila mangyari? Lahat ng sangay ng gobyerno ay hawak nila. Tandaan po natin, kung lahat ang sangay ng gobyerno ay hawak nila, mas madali na po sa kanila ang magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya kayong mga ordinaryong Pilipino, kailangan kayo ng bansang ito. Sabay-sabay tayong makisa at harapin ang problema ng bansang ito. Tayo ang magtatanggol sa inang bayan.